Si Francisco Acevedo ay lumaki sa bahay sa isang working-class section ng Meriden kung saan nakatira pa rin si Yadira Acevedo na kanyang ina. Francisco ay isa sa 3 anak ni Yadira. Noong 14 na si Francisco, siya ay tumira sa kanyang ama nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Inabuso ni Francisco ang cocaine, marijuana at alkohol mula pa noong siya ay edad 12 anyos. Nang siya ay huminto sa pag-aaral, nagtrabaho siya bilang isang trabahador, tagapagluto, tagapaghugas ng pinggan, at sa sikat na coffee chain na Dunkin' Donuts. Noong 1986, nang nagtatrabaho si Francisco Acevedo bilang isang trabahador, isang araw sinundo niya ang isang dalaga sa isang pick-up ng kumpanya at inihatid ito sa isang liblib na lugar. Doon, itinali niya ang kanyang mga kamay sa likod nito, piniringan niya at sinaktan ito. Matapos maipit ang kanyang truck, naglakad siya mula Meriden patungo sa kalapit na Berlin at muli niyang inatake ito. Tumakas ang dalaga matapos makatulog ni Acevedo. Si Francisco Acevedo ay umamin ng guilty sa first-degree sexual assault at second-degree larceny at sinintensyahan ng 10 taon sa bilangguan, ngunit siya ay pinalaya makalipas ang 8 buwan. Noong 1990s lumipat si Francisco Acevedo sa Mount Vernon, New York. Dito niya nakilala ang isang babaeng nagngangalang Lizette Santiago na kanyang pinakasalan habang nagtatrabaho sa New Way Kitchen. Nagpakasal sila at nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Noong Nobyembre 11, 1997, si Acevedo at ang kanyang asawa ay nakatira sa 185 Saratoga Avenue sa Yonkers, kung saan si Francisco Acevedo ay inakusahan ng pag-atake ng kanyang asawa. Ang kaso ng third-degree assault ay na-dismiss. Ngunit ang pangalawang pag-aresto, noong ika-30 ng Agosto taong 1978, ay humantong sa isang paghatol. Makikita sa mga record na sinuntok ni Acevedo ang kanyang asawa sa mukha at posibleng nabali ang ilong nito habang nakatira ang mag-asawa sa 24 na Carroll Avenue sa Yonkers. Siya ay nagsilbi ng 9 na buwan sa bilangguan. Noong 2009, siya ay inaresto sa Brentwood, NY, sa kanyang ika-4 na drunk driving charge. Ang paghatol na iyon ay naghatid sa kanya sa correctional facility, kung saan nagsimula siyang magsilbi ng 1 hanggang 3 taong sentensya. Nagbigay siya ng DNA bilang kondisyon para sa aplikasyon ng parol. Ito ang DNA na ibinigay niya na tumutugma sa mga pagpatay sa Yonkers. Naganap ang mga pagpatay sa Yonkers noong 1989, 1991 at 1996. Iniugnay sila ng mga investigador dahil ang bawat babae ay natagpuang bigti, hubad, nakagapos sa mga kamay at nakaharap sa itaas. Nalink din sila sa isa't isa sa pamamagitan ng DNA na natagpuan sa vaginal swabs, ngunit hindi alam ng pulisya kung kaninong DNA iyon. Ang mga biktima ay sina Maria Ramos, 26, at Tawana Hodges, 38, kapwa ng Bronx, at Kimberly Moore, 30, ng Greenberg. Inamin ni Acevedo na nakipagtalik siya sa 3 babae ngunit itinanggi niya ang mga kasong panggagahasa at pagpatay. Napawalang sala si Acevedo sa 3 kaso ng panggagahasa. Sinabi ng pulisya na sina Ramos at Hodges ay mga prostitute ngunit siya ay napatunayang nagkasala sa mga pagpatay at nasentensyahan ng 3 beses sa 25 taon ng habambuhay na pagkakakulong, bawat isa ay magsilbi ng magkakasunod, na may kabuoang 75 taon.